Ayun mga kabruansis, dahil hindi pa ako nakagawa ng content doon sa labas dahil medyo maulan ang panahon ngayon at may paparating na bagyo, ay ito lang muna ang pwede kong i-upload, yung mga story na ginagawa ko. Dahil mahilig ako sa story, minsan pag wala akong nagawa, lalo na sa paggawa ng content sa labas, ay gumagawa ako ng story about sa ating Panginoon. Ayun, yun lang muna ang pwede kong i-upload sa ngayon at salamat. Naglaho si Lucifer sa put at bumaling si Michael upang bantayan ang itinago ng langit. Dahil kahit sa kamatayan, si Moises ay isa pa ring sandata ng Diyos. Hindi lamang ito isang kakaibang celestial na pangyayari. Ito ay madiskarteng pakikidigma. Hindi nagpakita si Lucifer para sa bawat patay na propeta. Hindi niya inangkin si Jose. Hindi niya sinubukang sakupin si Elias nang siya ay mahuli sa apoy. Hindi siya nagpalutang sa ibabaw ng libingan ni David o libingan ni Isaias. Ngunit si Moses, si Lucifer ay personal na dumating. Bakit? Dahil ang katawan ni Moises ay hindi lamang isang bangkay. Ito ay isang susi. Isang susi sa mga bagay na hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Lucifer. Dahil kahit sa lahat ng kanyang panlilinlang, kahit sa lahat ng kanyang pagmamataas, may mga katotohanan na kinatatakutan ni Lucifer. At si Moises ay naglalaman ng lahat ng ito. Una, si Moises ang pundasyon ng tipan ng Diyos sa tao. Si Moises ay hindi lamang isang propeta. Siya ang tagatanggap ng banal na kautusan. Dinala niya ang mga tabletang inukit ng sariling kamay ng Diyos. Isinulat niya ang Torah, ang pundasyon ng batas ng mga Hudyo, at ang unang 5 aklat ng kasulatan, ang batas na nagbigay kahulugan sa kasalanan, ang batas na tumuro sa kabanalan, ang batas na kalaunan ay tumuro kay Kristo. Alam ni Lucifer na kung maaari niyang baluktutin ang pamana ni Moises, maaari niyang baluktutin ang batas mismo. Gawin itong isang kasangkapan ng pang-aapi, isang sistema ng kontrol. Maaari siyang bumuo ng relihiyon ng walang paghahayag, ritual ng walang relasyon. Kung makukuha niya ang mga labi ni Moises, maaari niyang gawing sandata ang nostalgia, gawing obsesyon ang paggalang ng mga Israelita, lumikha ng isang kulto sa paligid ng isang bangkay, na ilihis sila sa Diyos na pinaglingkuran ni Moises. Pangalawa, ang katawan ni Moises ay minarkahan ng kaluwalhasyan ng Diyos. Kinatakutan ni Lucifer ang katawang iyon. Bakit? Dahil si Moises ay nakatayo sa bundok Sinai at nakita ang likod ng kaluwalhasyan ng Diyos. Dahil ang mukha ni Moises ay nagpakita ng banal na liwanag ng napakatindi kaya nakiusap ang Israel sa kanya na magsuot ng belo. Ang kanyang laman ay nababad sa presensya ng makapangyarihan. At bagaman kumupas ang liwanag, paano kung may mga bakas na natitira? Si Lucifer ay hindi lamang isang manlilinlang. Siya ay isang nag-iimbak ng kapangyarihan. Hahanarin niyang lapastanganin ang dating nagpapasikat ng banal na kaluwalhasyan. Hihilahin niya ito sa katiwalian, sa kadiliman, sa kahihiyan, tulad ng ginawa niya kay Eva, kay Cain, kay Judas. Ngunit iba si Moises. Nabigo siya ngunit hindi nahulog. Nagkasala siya ngunit hindi sumuko. Gusto ni Lucifer na angkinin ang paradox na iyon, upang dumisan ang simbolo ng nagtutubos na pagkabigo. Dahil kung si Moises ay maaaring magkasala at ilibing pa rin ng Diyos, kung gayon anong pag-asa ang kakapit ng mga tao? Pangatlo, si Moises ay nakatakdang muling magpakita. Alam ni Lucifer ang propesya, hindi sa kabuuan, hindi perpekto, ngunit naunawaan niya ang mga pattern. Alam niya na si Moises ay hindi mananatili sa alabok. Pagkaraan ng mga siglo, si Moises ay tatayo kasama si Elias sa bundok ng pagbabagong anyo, na nakikipag-usap kay Jesus tungkol sa kanyang nalalapit na kamatayan. Alam ni Lucifer na ang kwento ni Moises ay hindi pa tapos. At kung maaari niyang sirain ang katawan bago ang sandaling iyon, dumisan ito, baluktutin ito, angkinin ito, kung gayon marahil ay maaari niyang gambalain ang propesya mismo, baguhin ang daloy ng panahon, sabotahe ang mga banal na tipanan. Hindi lamang buto ang habol ni Lucifer. Habol niya ang kapalaran at iyon ang nagpanganib kay Moises. Nang mamatay si Moises, hindi isang hukbo ng mga anghel ang dumating upang protektahan ang kanyang libingan. Ito ay isa, si Michael. Hindi lamang isang mensahero, hindi lamang isang tagapag-alaga. Si Michael ay ang mandirigmang prinsipe ng langit, ang anghel ng otoridad, ng paghaharap, ng espiritual na pagpapatupad ng batas. Hindi inilalarawan ng Biblia siya na may umaagos na balabal o mga alpa.
Lumilitaw si Michael kapag ang langit ay nasa ilalim ng banta, kapag ang kadiliman ay lumapit ng masyadong malapit, kapag ang kalooban ng Diyos ay hinamon ng mga kapangyarihan ng paghihimagsik. Si Michael at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon, at ang dragon ay nakipaglaban sa kanyang mga anghel, ngunit hindi sila nanaig. Pahayag 12:7-8. Hindi ito banayad. Ito ay digmaan. Nang lapitan ni Lucifer ang katawan ni Moises, hindi ito isang legal na debate. Ito ay isang tagpo ng paghuhukom. Dumating si Lucifer na may mga pag-angkin. Dumating si Michael na may saway. At sa likod ng nag-iisang pangungusap na yon, ang Panginoon ay sumaway sa iyo, nakatayo ang lahat ng bigat ng trono ng langit. Ngunit sino talaga si Michael? Bakit siya? Si Michael ay hinirang na tagapagtanggol ng langit. Sa Daniel 1:0, nakikita natin si Michael na nakikialam sa espiritual na pakikidigma. Si Propeta Daniel ay nag-aayuno at nananalangin, ngunit naantala ang mga sagot dahil sa demonyong panghihimasok sa mga makalangit na kaharian. Sabi ng anghel na nakikipag-usap kay Daniel, ang prinsipe ng kaharian ng Persya ay sumalungat sa akin ng 21 araw, ngunit si Michael, isa sa mga pangunahing prinsipe, ay dumating upang tulungan ako. Hindi pasibo si Michael. Pumapasok siya sa mga laban na hindi kayang manalo ng ibang mga anghel. Siya ay isang banal na commander na itinalaga hindi lamang sa Israel, kundi sa mga sandali ng espiritual na paglipat. At ano ang kamatayan ni Moises kung hindi isang paglipat ng nakakagulat na kalakihan? Ang pagtatapos ng tagapagbigay ng batas, ang pagsasara ng isang panahon ng tipan, ang katahimikan bago pumasok ang isang bagong henerasyon sa ipinangakong lupain. Ipinadala si Michael upang matiyak na walang sumira sa pagbabagong iyon. 2. Si Michael ay hindi nagsasalita sa kanyang sariling otoridad. Ang detalyeng ito ay kritikal. Nang mag-akusa at humingi si Lucifer, hindi sumagot si Michael sa kanyang sariling mga opinyon o kapangyarihan. Sinabi niya, sawayin ka ng Panginoon. Nauunawaan ni Michael ang ranggo. Alam niya na kahit na siya ay makapangyarihan, hindi siya ang hukom. Siya ay isang tagapagpaganap ng banal na kalooban, hindi ang pinagmulan nito. Iyon ang dahilan kung bakit siya mas mapanganib kaysa sa anumang independenteng anghel. Dahil hindi kumikilos si Michael sa emosyon, kumikilos siya sa utos. Hindi siya maaaring suhulan, painan, o takutin. Kapag siya ay nagsasalita, ito ay dahil ang Diyos ay nagsalita na. Kinapupuotan siya ni Lucifer dahil kinakatawan ni Michael ang kaayusan. Lucifer kaguluhan. Ipinapatupad ni Michael ang batas ng Diyos. Binabaluktot ito ni Lucifer. Naghihintay si Michael sa tinig ng Diyos. Ginagamit ni Lucifer ang kanyang sarili. Sila ay mga sinaunang kaaway. At sa libingan ni Moises, ang kanilang pagkapuot ay muling nagbanggaan. 3. Hindi lamang pinoprotektahan ni Michael ang katawan. Binabantayan niya ang isang hinaharap na muling pagkabuhay. Ang Judas 1, siyam ay nagbibigay sa atin ng tanging malinaw na tala ng paghaharap na ito. Gayunmat si Miguel Arcangel, nang makipagtalo sa Diablo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas na magdala laban sa kanya ng isang paninirang puri, kundi sinabi, sawayin ka ng Panginoon. Sayo. Bakit itala ang pangyayaring ito? Dahil ang katawan ni Moises ay hindi nakalimutan. Ito ay pinangalagaan. Pagkaraan ng mga siglo, sa isang mataas na bundok sa Israel, si Jesus ay tatayong nagbagong anyo sa kaluwalhatian. At sa tabi niya ay lumitaw si Moises at Elijah. Naroon si Moises, hindi bilang isang multo, hindi bilang isang panaginip, kundi totoo. Ang sandaling iyon ay protektado noon pa man ni Michael. Dahil kung nilapastangan ni Lucifer ang katawan, marahil si Moises ay hindi tatayo sa tabi ng Mesyas. Kung nagtagumpay si Lucifer, ang imahe ng batas na nakatayo sa tabi ng biyaya ay maaaring nasira. Hindi lamang pinoprotektahan ni Michael ang isang bangkay. Ipinagtatanggol niya ang pagpapatuloy ng propesya. Ang labanan sa pagitan ni Michael at Lucifer sa katawan ni Moises ay hindi lamang isang beses na celestial na pangyayari. Ito ay isang salamin, isang sandali na umaalingaw sa buong panahon at espasyo. Dahil hindi lamang ito tungkol kay Moises. Ito ay tungkol sa bawat lingkod ng Diyos noon at ngayon. Ito ay tungkol sa iyo. Ang pakikibaka para sa katawan ni Moises ay nagpapakita ng isang espiritual na katotohanan na madalas na nakakalimutan sa modernong mundo. Ang kaaway ay hindi lamang habol ang iyong kaluluwa. Habol din niya ang iyong pamana.
Hindi nakipaglaban si Lucifer para kay Moises noong siya ay buhay pa. Naghintay siya hanggang sa wala na si Moises. Dahil minsan ang pinakamapanganib na epekto na maaaring magkaroon ng isang mananampalataya ay nangyayari pagkatapos ng kanilang kamatayan. Kaya ano ang itinuturo sa atin ng paghaharap na ito? Una, ang iyong katawan, ang iyong buhay, at ang iyong pamana ay inaangkin ng Diyos. Si Moises ay isang tao. Mayroon siyang mga kapintasan. Sumuway siya. Pumatay siya ng isang tao sa Ehipto. Hinampas niya ang bato. Nagduda siya. Natakot siya.